Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melody. Kasalukuyang nasa edad 35 na at nakatira dito sa Malabon. Isa akong tendera sa isang palengke dito at alam niyo ba na lahat kami nakatutok sa inyong programa. Siya nga pala naisip kong magbahagi ng aking kwento ng buhay at makahingi na rin ng kaunting payo. Sisimulan ko ang kwento ko noong panahong naging kasintahan ko si Cardo. Papa Dudut, mabait naman si Cardo nung nakilala ko. Pero ayaw sa kanya ng mga magulang ko dahil nga sa mahirap lamang siya. Ilang beses kaming pinaghiwalay ni Cardo ng mga magulang ko. Pero dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, kaya hindi kami natinag. At nang mga panahong yon, ay napagdesisyonan na naming magtanan. Namumutla ka, Melody. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong sa akin noon ni Cardo. Cardo, may ipagtatapat ako sa iyo. 2 linggo na kasi akong delayed eh. Suspetsa ko ay buntis ako. Pag-amin ko noon sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinag-aralan ko ito. Lahat ng sintomas ng pagbubuntis ay nararamdaman ko. Dagdag ko pa sa kanya. Nagulat naman si Cardo at ramdam ko na pilit lamang siyang sumaya noon sa harapan ko. Naku, magandang balita yan kung ganoon, sabi pa niya sa akin. Pero naintindihan ko naman yon kung ganoon na lamang ang reaksyon niya. Melody, ano kaya kung magpakasal na tayo? Tanong pa niya noon sa akin. Ako naman ang nagulat at aaminin ko. Anong panahong yon ay hindi pa ako handang magpatali sa sagradong sakramento ng kasal. Cardo, saka na lang muna natin yan pag-usapan. Hindi pa tayo handang magpakasal. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Nasabi ko lang yun kasi gusto kong maging legal na ang pagsasama natin. Paliwanag naman ni Cardo sa akin. Nasabi ko kasi na hindi pa tayo handang magpakasal kasi wala pa tayong naipong pera. Magastos din ang magpakasal. At saka dapat pinaghahandaan talaga yun. Katwiran ko naman na siya namang sinangayunan ng aking boyfriend. Payag naman ako magsama na lang muna tayo. Sabi ko pa sa kanya. Pero Melody, gusto ko pa rin na ihaharap kita sa altar balang araw. Wika niya na siyang nagpakilig noon sa akin. Doon ko naramdaman na malinis talaga ang hangarin niya sa akin, Papa Dudut. Melody, iniisip ko lang ang nanay mo. Sigurado akong nag-aalala siya sa'yo. Sa totoo lang ay hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Wika niya patungkol sa ginawa naming pagtatanan. Nakukonsensya ka? Tanong ko noon sa kanya. Siguro, hindi dapat kita tinakas sa nanay mo. Dapat pinagpaalam pa rin kita sa kanya. Sabi pa niya sa akin. Dahil doon ay naka-plus points siya sa akin. Sa palagay mo papayagan tayo ni inay na magsama kung magpapaalam ka pa sa kanya? Siyempre hindi, di ba? Magsasayang ka lang ng laway kay inay. Hay, huwag mo nang isipin pa yon. Nagmamahalan tayo. Alam kong maintindihan ni nanay itong ginawa natin. Maski sila din ni tatay noon, nagtanan din sila.
Wala kang dapat na ipag-alala, mahal ko. Paliwanag ko ulit sa kanya. Melody, kung sa tingin natin ayos na ang lahat, bumalik tayo sa nanay mo. Ayaw ko kasi may sama ng loob siya sa atin. At saka para formal, nahihingin ko ang kamay mo sa kanya. Yon ang insist niya sa akin. Napatango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. O sige, Cardo, kapag ayos na ang lahat, saka tayo babalik kay nanay. Promise ko noon sa kanya. Basta Melody, handa kong patunayan sa kanya na karapat-dapat na lalaki ako para sa anak niya. Dagdag pa niya sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang unang 3 buwan ng pagsasama namin ni Cardo. Ramdam na ramdam ko noon ang init ng pagmamahal niya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay unti-unting naglaho ang init na yon. Oo, hindi nagtagal ay nagbago ng pakikitungo sa akin si Cardo. Ayaw ko mang isipin pero parang nagsasawa na doon sa akin ang kinakasama ko. At yun nga, nalulong siya noon sa bisyo ng pakikipag-text sa ibang tao. Ayaw ko sana makialam sa inyong dalawa ni Cardo. Pero madalas kasi naming marinig dito sa labas na palagi kayo nagtatalo. Alam niyo ba, kayo na ang pinagtatampulan ng chismis dito sa lugar natin. Sabi sa akin noon ni Aling Gida, isang kilalang marites. Pero so far ay ka-vibes ko siya. Siyang madalas magtanggol sa akin laban sa ibang marites na naninira sa akin. Hayaan niyo na lang po sila, Aling Gida. Kung i-chismis nila kami, bahala po sila. Basta wala po kaming inaagrabyadong tao. Sabi ko naman sa kanya. Melody, kung may mabigat kang problema, handa kitang tulungan. Magkaibigan tayo. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Alok niya. Huminga naman ako ng malalim pagkarinig ko noon. Alam niyo, Aling Gida, may problema nga po ako Pero wala akong mapagsabihan. Ano ba yun? Sige, sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman yun ikakalat sa iba at saka para na rin kitang anak. Wika pa niya sa akin. Dahil sa subok ko na si Aling Gida ay nagpa siya akong ikwento na sa kanya ang aking problema. Alam ko po yun, Aling Gida. Kayo lang po talagang pinagkakatiwalaan ko sa totoo lang. Aling Gida, sa paglipas ng mga araw po kasi nag-iiba ang pagtrato sa akin ni Cardo. Para ba siyang nanlalamig na sa akin at saka para bang may tinatago siyang sikreto sa akin. Kinakabahan po ako. Ano-ano ba yung mga napapansin mo kay Cardo? Usisa ng matanda sa akin. Marami po. Yung una palagi siyang may kinakausap sa cellphone niya. Tapos kapag may nagte-text sa kanya binubura niya kaagad. Tapos kapag maliit na pagkakamali lang halos isumpa niya ako sa sobrang galit. Madalas niyang sabihin sa akin na pinagsisihan na niya na ako ang pinili niya. Tapos madalas siyang magbanta sa akin na hihiwalayan daw po niya ako. Aling Gida, hindi ko alam kung hanggang saan aabutin itong pagtitiis ko. Kwento ko habang may kirot akong nararamdaman sa aking puso. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Alamin mo sa kanya kung bakit siya ganon sa'yo. Payo ni Aling Gida sa akin. Sinubukan ko na siyang kausapin pero ayaw niya. Palagi lang po niya akong binabara. Kwento ko. Kailangan niyong mag-usap na dalawa. Sa tingin ko yun lang ang tanging paraan. Baka kasi meron siyang mabigat na dinadala sa dibdib niya. Kaya ganun. Subukan mo ulit siyang kausapin. Sinserong payo ulit sa akin ng aking kaibigan. Di bale, kakausapin ko ulit siya pag uwi niya. Yon ang naging desisyon ko noon. Pero papadudot, kapag kinakausap ko si Cardo tungkol sa panlalamig niya sa akin, ay madalas yung nauuwi sa away. Kasi ba naman dahil yon sa pakikipag-text niya sa kung sino-sino. Pero ang higit kong pinagselosan ay ang pakikipag-text niya sa nagngangalang Juday. Dahil nararamdaman kong espesyal ang babaeng yon kay Cardo.
At nararamdaman kong ang Juday na yon ang dahilan kaya nanlalamig sa akin ang kinakasama ko. Dahil doon papadudod ay ilang beses kong pinagbawalan si Cardo na makipag-text sa Juday na yon. Pero hindi ko siya mapigil-pigil. Hanggang sa isang araw ay tuluyan nang nasira ang aming relasyon ni Cardo. Sino yung kausap mo ha, Cardo? Kumpront ako sa kanya nang mahuli ko siyang may kausap sa kanyang cellphone. Hindi naman nakakibo si Cardo at halatang gulat na gulat sa paglitaw ko. Kanina pa ako narito sa likod mo. Akin na nga yung cellphone mo. Demand ko sa kanya. Pagkatapos ay nakahanap ako ng tiyempo para gawin ang kanyang cellphone. Melody, ano ba? Ibalik mo nga sa akin yung cellphone ko. Galit na utos ni Cardo sa akin. Tumahimik ka. Sit ako sa kanya. Tapos ay inalam ko kaagad kung sino ang kausap niya sa cellphone. Narinig kong nag-hello ang isang boses ng babae, as in malanding boses ng isang tipikal na kirida. Hayop kang babae ka? Kabit ka? Sigaw ko sa babae sa kabilang linya. At sino ka sa tingin mo para tawagin mo akong hayop? Sarkastikong balik sa akin ang kausap ko. Ako lang naman ang asawa ni Cardo. Ang lakas talaga ng loob mong kumabit sa asawa ko? Hayop ka. Nanggigigil kong sabi sa babae na napag-alabang ko ngang Juday ang pangalan. Hoy Melody, wag na wag mo akong mamura-mura dyan. At anong sabi mo, ako kabit? Hindi naman kayo kasal ni Cardo. Nagulat naman ako sa aking narinig. Akalain mong may guts pa si Juday na sabihin yon sa akin. Tigilan mo na si Cardo. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Akin siya. At ikaw ay huwag kang magpapakita sa akin. Kasi kung hindi ay sinisigurado ko sa iyo na papatayin kitang babae ka. Banta ko sabay patay ng cellphone. Melody, pakiusap. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Pakiusap ni Cardo sa akin. Agad ko namang hinarap ang asawa ko. Hayop ka, manloloko. Ang kapal ng mukha mo, walang hiya ka. Halos sambitin ko na noon ang lahat ng mura at masasakit na salita sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa kayo ng babaeng yan? Sumagot ka. Demand kong malaman sa kanya ang totoo. Matagal na kaming may relasyon ni Juday. Pag-amin niya sa akin. Sa puntong yon ay nanginig na sa galit ang buong katawan ko. Ang sama mo, Cardo. Bakit mo ako nakuhang lokohin? Minahal naman kita. Bakit nakuha mo pa akong lokohin sa kabila ng lahat? Patawarin mo ako, Melody, pero sinusunod ko lang ang puso ko. Pag-amin ni Cardo sa akin. Patawad pero hindi na kita mahal. May iba na ako mahal at si Juday yon. Kaya nakikiusap ako. Ngayong alam mo na ang totoo ay palayain mo na ako. Yun ang sinabi pa niya sa akin na naging dahilan para humagulhol ako sa kanyang harapan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang akong dinugo na siyang ikinataranta naming dalawa. Papadudot, agad akong sinugod noon sa ospital at nawala ng malay pagkatapos. Pero bago ako mawala ng malay ay napuno ng galit ang aking puso. Hindi ko kasi akalain na magagawa sa akin yun ni Cardo. Naniwala ako sa sinabi niya sa akin noon na mahal niya ako at hindi niya ako sasaktan. Pero ano? Sinaktan niya ako. At ang masama pa ay siya pa ang dahilan kaya nanganib ang buhay namin ng anak ko. Kaya habang nasa ambulansya ako noon ay iniisip ko na bakit nangyari sa akin ang ganong pagsubok. Bakit ko pa minahal ang isang lalaking mapagbalat kayo tulad ni Cardo. Papadudot, nag-agaw buhay ako noon at ang anak ko dahil sa ginawang pagtataksil at pananakit sa akin ni Cardo. Katulad nga ng sinabi ko ay napuno ng galit ang puso ko at halos hindi ko na kayanin pa. Pagkatapos kong isugod sa ospital ay nawala na ako ng malay. Ipinaubaya ko na lamang sa Diyos noon ang buhay namin ng anak ko. Hanggang sa muli akong nagkamalay, doon ay sumalubong sa akin ang isang nakakagimbal na katotohanan. Melody, patawad.
Sising-sisi si Cardo ng mga sandaling yon. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi akalain na aabot sa ganito ang lahat. Samantala ay kinontrol ko pa noon ang aking emosyon dahil masama sa akin ang magalit dahil sa nangyari. Nagtataka ako sa iyo kung bakit ka pa nandito. Bakit nakukonsensya ka? Kumpront ako sa kanya. Tama ka. Nakukonsensya ako. Simpleng sagot ni Cardo pero damang-dama ko noon ang kanyang pighati. Huminga naman ako ng malalim at kinontrol ko pa rin ang aking sarili. Kahit na deep inside ay gusto ko nang umiyak. Baka nakakastorbo na ako sa iyo. Sige na, umalis ka na. Puntahan mo na si Juday. Hindi ba sabi mo sa akin siya na ang mahal mo at hindi na ako? Oo, maaring mahal ko si Juday. Pero hindi kita kayang iwan sa ganitong kalagayan mo. Pahayag niya sa akin. Siyempre nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi kita kailangan. Sige na Cardo, makakalis ka na. Hindi ako aalis dito. Pero naputol yon nang bigla na akong magsalita ng may diin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya sige na, umalis ka na. Baka maggalit pa ako dito at lalo pang sumama ang lagay ko. Sabi ko sa kanya. Melody, pag-usapan muna natin tong estado natin bago ako umalis. Yun ang mungkahin niya na siya ko namang tinutulan. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi mo na ako mahal at si Juday ang mahal mo. Dahil din sa'yo kaya namatay ang anak natin. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Sagot ko. Gusto ko lang magpaalam ng maayos sa'yo. Agad ako nagsalita dahil sa sinabi niya. Para ano pa? Alam mo Cardo, sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi mo kailangan maging maayos ang isang pamamaalam na tulad nito. Pagkatapos mo kong saktan, pagkatapos mo kong ipagpalit sa ibang babae, magiging maayos pa ba ako sa tingin mo? Hindi naman nakaimik noon si Cardo at nakatingin lamang siya sa akin. Kung gusto mong hingin na ang kalayaan mo mula sa akin, sige pinapalaya na kita. Malaya ka nang mahalin si Juday. Ano, masaya ka na ba? Tila may pagsusumbat o hinanakit ako nang sinabi ko yon. Sige Melody, salamat sa pagkapalaya mo sa akin. Yun lamang ang huli niyang sinabi sa akin bago siya umalis at tuluyan akong iniwan sa hospital ward. Sa puntong yun ay hindi ko na rin napigilang umiyak. Papadudot, hindi ko matanggap ang pagkamatay ng anak ko. Pero ang halos dumurog sa puso ko ay ang paghihiwalay namin ni Cardo dahil mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng galit na nararamdaman ko. Mahirap siyang kalimutan lalo na't marami din kaming masasayang alaala na pinagsamahan. At kahit na ilang beses niya akong sinaktan at pinaiyak at kahit na nakunan pa ako ng dahil sa kanya ay hindi ko pa rin makuhang kalimutan si Cardo. O papadudot, katangahan nga sigurong maituturing pero ganun talaga. Samantala ay sinubukan ko pa rin ipaglaban si Cardo pero sa tuwing ginagawa ko yon ay lalo lamang akong nasasaktan. Kaya pilit ko na lamang siyang kinalimutan. Naghanap ako ng ibang lalaking mapagbabalingan ng pagmamahal ko. At napunta yon kay Leoncio, isang lalaking mapagbiro pero mabait na tao. Pumunta ka lang ba dito para mang-asar? Tanong ko kay Leoncio isang araw habang kasagsagan ng pagtitinda ko. Hindi naman. Sa totoo lang pumunta ako rito para mangumusta. At saka alam mo na, manligaw na rin. Pa-cute na sagot niya sa akin. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. Manliligaw ka ulit? Teka, gaano ka ba kasigurado na sasagutin niya kita? Usis ako sa kanya. Sasagutin mo ako. Alam ko naman kasi na gustong gusto mo ako Wika niya noon habang umaapaw ang kanyang self-confidence. Ibang klase rin ng kakapalan ng mukha mo ha, gusto ko yan. Dinaan ko na lang din siya sa biro. Okay, tamo na. Gusto mo rin ako Pakipot ka lang. Pinahihirapan mo pa ako. Hirit pa niya sa akin. Ang tagal ko na kasing nanliligaw sa'yo. Pero hindi mo pa rin ako sinasagot hanggang ngayon. Melody, ano pa ba ang gusto mong gawin ko para lang mapasakin ka? Hirit pa ulit niya sa akin. Natawa lamang ako noon
Alam mo Leoncio, kung naiinip ka na tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Sino ba kasi ang may sabi sa'yo na ligawan mo ako? Nagpapaligaw ba ako sa'yo? Hindi naman di ba? Maya-maya ay sabi ko pa sa kanya. Melody, alam ko kung ayaw sa akin ng babae o hindi. Kapag alam kong ayaw sa akin ay hindi na ako nagpupumilit pa. Ang kaso mo ay nararamdaman kong gusto mo rin ako. Talagang hindi matatawaran ang kumpiyansa ni Leoncio na mapasagot ako. Sa pagkakataong yon ay napagpasyahan ko na ring aminin sa kanya ang totoo. Oo Leoncio, mahal kita. Nakita ko naman ang kislap noon sa mga mata ng aking manliligaw. Sinasagot mo na ba ako? Teka, bago kita sagutin talaga bang mahal mo ako? Baka naman niloloko mo lang ako. Hirit ko muna sa kanya. Sinusumpa ko Melody. Ikaw lang ang mahal ko. Makakaasa ka at wala na akong ibang babaeng mamahalin maliban sa'yo. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Talaga ba Leoncio? Wala kang girlfriend na iniwan sa probinsya ninyo? Panunubo ko pa noon sa kanya. Oo, at nagsasabi ako ng totoo. Melody, nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Sana'y tanggapin mo na ang pagmamahal ko sa'yo. Talagang consistent siya at hindi titigil hanggat hindi niya ako napapasagot. Samantala dahil sa espesyal kong nararamdaman para kay Leoncio, ay isang desisyon na ang aking ginawa. Sige na, tinatanggap ko na. Sinasagot na kita. Sabi ko na nga ba Salamat Melody, I love you, sweetheart. Pahayag pa niya sa akin. Sabay halik noon sa aking pisngi. Papadudot ginawa kong panakip butas si Leoncio. Sinubukan ko siyang mahalin at nagbabaka sakaling makakalimutan ko si Cardo. Hindi naman mahirap mahalin si Leoncio dahil napakabait niyang tao. Oo, mapagbiro siya at makulit, pero isa siyang mapagmahal at maalagang tao. Naramdaman ko ang importansya at kahalagahan na hindi ko naramdaman kay Cardo. Gayunpaman ay hindi ko kaagad naalis si Cardo sa puso ko, kahit na sa puntong malapit na kaming ikasal ni Leoncio. Samantala isang araw ay isang tawag ang hindi ko inaasahang matatanggap. Mahal pa rin kita Melody. Tumawag ako sa iyo para alamin kung okay ka na ba. Kung pwede na ba tayo magkabalikan. Hiling niya sa akin. Cardo, patawarin mo ako pero hindi na kita mahal. Seryoso kong sagot sa kanya. Tanggapin mo na lang na wala na tayong pag-asa magkabalikan. Alam mo hindi ko gustong saktan ka. Pero wala akong magagawa. Meron na akong ibang mahal. Pagtatapat ko pa noon sa kanya. At sino naman yan ha? Sino? Gusto niyang malaman noon kung sino. Si Leoncio Cardo. Si Leoncio ang mahal ko. Sa katunayan nga ay nagbabalak na kaming magpakasal. Cardo, patawad. Wika ko sa kanya. Pero Melody, hindi na naituloy ni Cardo ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang umiyak sa kabilang linya. Nabuntis na niya ako. Kaya nga magpapakasal na kami. Dugtong ko pa. Wala akong pakialam kung buntis ka man. Handa kong akuin ang anak mo. Bumalik ka lang sa akin Melody. Insist pa niya sa akin. Samantala ay napabuntong hininga naman ako. Pasensya na Cardo pero wala na talaga. Sana'y matanggap mo na ang katotohanan. Tapos na tayo at kung nasasaktan ka man ngayon, kasalanan mo rin yon. Kasi kung hindi mo ako niloko at pinagmalupitan, hindi ako mawawala sa'yo. Ang sakit. Ang sakit, hindi ko kaya Melody. Para akong mamamatay. Hagulhol niya sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wika ko naman kay Cardo. Gusto ko sana siyang aluin pero alam kong wala na akong magagawa pa sa kanya. Sige na Melody. Ibababa ko na tong cellphone. Sana maging masaya ka na sa piling niya. Paalam. Pahayag niya sa akin pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Aaminin kong nalungkot ako para sa aking ex. Pero kahit na anong gawin ko ay si Leoncio na talaga ang pipiliin ko. Samantala hindi ko na malaya noon na nasa likod ko na pala ang future husband ko. At ako'y nilambing niya. Ipinagtapat ko kaagad sa kanya na tumawag nga si Cardo pero ayos lang yon kay Leoncio.
dahil ginagarante ako naman sa aking fiancé na siya na ang mamahalin ko habang buhay. Kumusta ka naman? Yung baby natin, sweet niyang tanong sa akin. Ayos lang kami ng anak mo. Aba, malusog nga ang anak natin. Nararamdaman kong parang sumisipa na siya sa loob. Sagot ko naman sa aking love of my life. Talaga, naku, malapit ka ng mga anak. Sabik na ako maging tatay, Melody. Sabi pa niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut, na ikasal kami ni Leoncio. Ang buong akala ko ay siya na talagang mahal ko. Pero isang araw ay isang realization ang biglang nagpagimbal sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa pala lubusang mahal si Leoncio. Hanggang ngayon kasi si Cardo pa rin ang laman at tinitibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko at sa totoo lang ay nahihirapan na ako. Oo, mabait na asawa si Leoncio at mahal na mahal niya ako. Pero sa tuwing nakikita ko si Cardo ay hindi ko maiwasan ang manghinayang. May pagkakataon pa nga na parang gusto kong hiwalayan si Leoncio para kay Cardo. Papa Dudut, ano ba ang gagawin ko? Ano ang maipapayo ninyo sa akin sa sitwasyong kinakasadlakan ko? Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at makakuha ng response sa inyo at sa inyong mga listeners. Sana'y magiging tugon nyo ang magbibigay ng liwanag sa isipan ko na tama na ang minsang pagkakamaling nagawa ko. Muli maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Melody. Melody, ikaw lamang ang makapagsasabi kung sino sa dalawa ang mahal mo. Pero bilang isang kaibigan, ang may papayo ko sa iyo ay mag-stick ka na kay Leoncio. Unang-una legally asawa mo siya, kasal kayo at sinabi mo na rin na ramdam mo talagang mahal ka niya. Si Cardo kasi mukhang tagilid pa rin sa kanya. Base sa iyong sulat ay hindi siya emotionally stable at may history na siya kung saan ay nagbigay siya ng sakit sa iyong kalooban. Huwag mong ilagay sa alanganin ang sarili mo na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kalimutan mo na ang ex mo at mag-focus ka na lamang sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa, at tandaan mo ang nararamdaman mo para kay Cardo ay baka tukso lamang o di kaya ay panandali ang pag-ibig. Mag-isip-isip kang mabuti at huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Hingin mo ang gabay ng ating Panginoon nang sa ganon ay maliwanagan ang iyong isipan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories,
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.